Okay, so welcome to our day 2 Indonesia tour. Ayan guys. So bali pababa na tayo. Tayo po ay magbe-breakfast. Sakay tayo ng elevator. And then sa lower ground po tayo. Ayan. Sa may lobby. So nakasakay na tayo guys ng elevator. At syempre tayo ay nagmamagaling. So yung mga kasama ko po ay tulog pa, pero ako ay super excited na dahil pangalawang araw na po namin dito sa Indonesia at kailangan po masulit natin. So breakfast muna tayo guys. So for our breakfast, we have Indonesian food breakfast. So pasensya na po at medyo madilim. Ayan, kape tayo. Ayan, so tikman nga natin tong kape ng Indonesia kung anong pagkakaiba dito sa dyan sa may Philippines. So this is bread. So may palaman po sila, 3 klase. Jam. Then meron din silang butter. So yan po. Mag-toast tayo ng bread. So wait lang nating mahulog. Ayan, so pagka iikot yan. So pagka okay na, dadamputin mo lang doon sa baba. Okay? So wait lang natin. Wait. Ayan. So ayan, wala tayong taga-video. Sariling sikap. Ayan guys, so na-toast na yung isa. And then yan po, another one and another one. So 3 yung ating tinost. Okay, so linlagyan na rin natin ng butter. Ayan, so hindi ko sinama yung butter sa pag-toast kasi mainit masululusaw din lang. So ayan po, hotdog, syempre kumuha tayo ulit. Yan po yung ating mga kasama. Ayan, yung aking partner sa pag-travel. So, nagustuhan namin yung food dito. So, ayan guys, ang daming paparating pang tao, yung mga kasama namin dito. So, and after namin ditong mag-breakfast, ayan, napansin ko na may naliligo sa pool. So ayun pala, nagsiswimming time na yung owner ng Santo Cristo Tours and Travel na si Miss Leia. So of course, sinamahan na rin natin siya para enjoyin natin yung free access dito sa pool. Syempre kailangan ma-enjoy natin itong pasyal na to. So after naming maligo, ayan, so this is our second day. So our first destination is sa Batik Factory. So itong Batik Factory na to guys ito po ay kung saan dinidesenyo po yung mga damit na talagang Indonesian signature po yung mga designs. Ayan. So nandito na tayo. Pababa na tayo guys. Ayan. So let's see kung anong nasa loob ng ating first destination. Stay tuned. Diyan lang kayo. So at this moment, nandito na tayo sa pinaka gusto ko ring part, yung pagdidisenyo po ng kanilang sarong or yung kanilang tela, ganyan, nagagamitin po for cut ng kanilang mga product like
t-shirt or ano pa man dyan po. So ganyan po ka hirap yung pagdidisenyo. Dito po yung kanilang mga finished product. So pagpasensyahan nyo na po at magalaw po yung ating video. Dahil sa totoo lang po, ito po ay nakaw na video. Kasi bawal daw pong mag-cam dito. So palihim ko lang po itong kinuhanan. Ayan. Para po makita nyo naman po kung ano yung nasa loob ng factory na to. At talaga namang napaka-colorful ng mga items dito. May mga damit sila, may mga panyo, may mga sarong, at may mga bestida, may mga palda. Pero alam nyo guys, ang napansin ko lang, sa totoo lang may kamahalan po yung kanilang mga products dito. Ayan po. And then of course, meron din silang mga kurtina. Ayan. So may mga bags din po sila. Ayan po. Siguro kung babae ako, talaga napabili na ako dito. Kaso inisip ko rin mahal talaga yung products na kanilang binibenta. Kaya hindi ako nagkaroon ng interest na bumili. Okay. So after namin dito guys, ang aming second destination ay sa UC Silver Gold. Ayan. So actually malapit lang po siya doon sa aming first destination. Ayan guys, let's go, let's go! Ayan, so pagpasok mo pa lang, talagang bubungad na sa'yo ay yung kanilang napakagandang architectural design ng building na to. Talagang ma-amaze ka at talagang ma-feel mo na nasa ibang bansa ka. Ayan, so pababa na kami guys. So tara, so kailangan nating maglagay ng ganyan po yung palatandaan na tayo ay bayad na sa entrance fee. So makikita nyo naman, di ba? Napakaganda ng kanilang art. At titignan natin kung ano yung nasa loob. Ayan. Di ba? Background pa lang, as in nasa ibang bansa ka na. At makikita mo dito, yan. So, aircon po dito. At, trivia lang po, itong UC Silver Gold na to ay isa sa mga tribute po dito sa Bali. Dahil ang Bali po ay rich in silver and gold. So, actually, hawak po nila yung world record na may pinakamahabang dragon na gawa po sa silver. Ayan, so nandito rin po yung mga likas na yaman nila, yung mga information po kung ano po ang meron sa Bali, kung ano po yung pwede nyo pong malaman tungkol sa kanilang minahan. So they are rich in minerals din po. So kagaya din po ng Philippines, we are rich in minerals at talagang napapalibutan tayo ng tubig. At ganun din po ang Indonesia. So talagang marami din po silang gold and silver po dito na talagang minimina. At talagang isa sa mga products din po nila yon dito sa Bali, Indonesia. At isa sa mga napansin ko rin po ay talagang napakalinis ng building na to. At talagang ma-amaze ka sa mga nakalagay dito sa loob. At pasensyaan nyo na po ulit yung aking video dahil ako po excited talaga. At talagang na-amaze ako. Ayan po. So after here, yung susunod po naming destination ay actually magla-lunch na po kami. Ayan. So ayan po yung napakahabang silver po na dragon. So here pa-exit na po kami. Thank you so much sa second destination na to. Talagang busog na busog yung aming mga mata. And then we go now to our next destination, which is sa restaurant na po. Magla-lunch na po kami. Ayan, so sa Terta Ayo Restaurant. So dyan lang kayo. Stay tuned guys. Thanks for watching.
Okay, so kung mapapansin nyo guys, meron akong binivideo dito na mountain. So yan po ay ang Mount Batur, Kintamani. So yung pupuntahan po naming restaurant ay meron po itong overlooking view ng mountain na yan. So excited na rin po ako. Dahil doon daw po sa restaurant na kakainan namin ay talagang tanaw na tanaw yung bundok na yan. So let's go guys. Pababa na tayo guys. Ayan. So medyo gutom na rin po. Okay. And then of course, nandito na tayo sa Terta Ayo Restaurant for our lunch. Ayan. Of course, bayad na naman po ito. Ayan po si Sudi. So siya po yung aming tour guide. Ayan. So tara guys, kuha tayo ng food. This is it. So buffet po ito. Pwede kang bumalik hanggat sa gusto mo, hanggat hindi ka pabusog. Ayan. So, let's start. Kain na tayo. Ayan. So, una naming pinuha ay yung chicken, barbecue. Siyempre, siomay dahil kilala ko yan. Kuha tayong siomay. Then, kuha tayong pangalan ng isa, parang filet. Okay guys, kuha lang tayo. So, okay. Ayan po. Chicken ulit. Pero, prito naman. Ayan. So, side dish. Kuha tayo. Kunti lang dahil manghang po. Okay. And then, ayan po. So, mainit na mainit pa. Talagang pang malakasan to. Ayan. So, kuha ulit tayo ng sausawan. So, konti lang dahil manghang yan guys. Ay, talaga. And then, rice. Brown rice. Ayan. Filet. Joke. Di po yan filet. Ano po yun? Parang maruya. Tapos soup. Kuha tayo. Ayan. Talagang marami silang pagpipilian dito. And guys, tapos kuha tayo nito para siyang adobo, parang ganun po. Okay, lagay natin dito toppings. And then next tayo, ayan. So bali nakakuha na kami. And then let's enjoy na. Kainan na. Ayan. So nagtimpla ako ng kape. So kain na tayo. Stay tuned guys. Diyan lang kayo. So after namin kumain guys, pupunta tayo sa labas para enjoyin yung view ng mount. So ayan na po yung view. Again, pagpasensyahan nyo na po yung aking video magalaw dahil sobrang excited talaga akong makita yung mountain na to ng talagang bonggang bongga. Yung temperature po dito ay malamig po. Para siyang Tagaytay vibes. Ayan. Hi Sudi! Yan po si Sudi. So yan po yung mountain. Diba guys? Ang ganda. Ayan, so marami din po tayong kasama. Ayan, so enjoyin natin. Ayan po. Ang saya. Oh, wow, picture taking pa more. Talagang powerful yung couple na yan. Shout out kay Shannon and Mark Anthony. Ayan, napaka-sweet talaga naman. Ayan guys. So aside sa napakasaya na ng outing na ito ng buhay ko, talagang 100% super duper happy ako sa tour na to. Okay, so after namin here ay pupunta na kami sa aming next destination. So dyan lang kayo, stay tuned.
So, on our way na po sa aming third destination. So, papunta na po kami ng Terta Empol Tampak Siring. Ayan. So, medyo malayo-layo po yung biyahe, around 2 hours. So, enjoy nyo muna yung mga view, guys. Okay? So, dyan lang kayo. Okay, so nandito na tayo guys sa aming susunod na destination. So may mga hindi na po bumaba dahil pagod na po. But still, of course, kailangan nating i-visit itong ating next na destination, which is the Terta Empol Tampak Siring. Ayan. So this is to welcome you here at the Holy Spring. Ayan. So, maraming mga turista dito guys na naliligo. So, dahil naniniwala po sila na yung holy water dito ay nakakapagpagaling ng sakit at higit sa lahat nakakawala ito ng pagod, at talagang mabibless ka raw. So, let's go and please enjoy watching this video. Stay tuned! Ayan. So at this moment guys, dahil ito po ay isang sacred na place, ayan po. So kailangan nating magsuot po ng sarong. Ayan po, so bali tinulungan na po ako ng aming tour guide na si Sudi. So paano daw po ito isuot. So ayan po. So tinuruan niya po kaming lahat. Ayan, so medyo kanya-kanyang buhay po kami dito guys. Kanya-kanyang balabal po tayo for today's video. Ayan po. So talagang kailangan tama po yung pagsuot dahil ayaw nating maging ignorante. Ayan, so after namin magsuot po ng sarong, so this is the time na kaya talagang lilibutin na natin yung ating destination na to. So mapapansin nyo guys, may mga nakahubad po dyan, topless na lalaki, tapos yung mga babae po ay talagang nakatakip lang po ng kanilang pangtaas dahil dyan po nangyayari yung kanilang pangalan nito, parang tinuturoan na po sila kung paano po yung way ng pagdarasal at kung ano po yung mga seremonya na dapat nilang gawin bago sila pumasok dito. Pero kami po, hindi po kami naligo, ayaw po namin. Alam nyo naman po, ang mga Filipino ay conservative, pero syempre nirerespeto po natin yung kanilang paniniwala at tayo po ay na-amaze dahil marami po talagang naligo at talagang ayan po, ay yung dumadaloy po dyan ay considered po as holy water. So kumbaga naliligo ka po sa holy water. Ayan, so nililinisan mo siguro yung kasalanan mo or whatsoever. So sa mga Indonesian subscribers natin dyan, please explain to us, let us enlighten our mga viewers kung ano ba talaga yung pinaka-details ng pagligo dito sa holy water. Kasi ako hindi ko po talaga alam. Basta ang alam ko lang po yung kanilang pinagliliguan na isang holy spring. Ayan po. So of course, ayan, pila-pila po. And you know what guys, ang napansin ko dito, talagang may disiplina yung mga tao. Tsaka step by step siya.
So may pagliliguan ka dito, and then sa kabila ulit kailangan mo ulit maligo. Pero hindi ko na po masyadong tinanong yung aming tour guide dahil una po sa lahat ay hindi naman po ako maliligo. Ayan po, so in-observe lang namin sila kung paano ba, ano ba yung nangyayari. And marami din namang hindi naligo. Talagang tinitignan lang nila kung ano yung nangyayari po. So ganyan lang, maliligo lang po. So after there, nag-exit na po kami dahil gusto pong ipakita ni Sudi kung saan po nanggagaling yung tubig. Actually, nanggagaling po siya sa underground. So yun po yung talagang pinagmumulan ng Holy Spring. At ito pong tubig na to ay binasbasan po ng mga parin nila dito. So I don't know kung anong tawag nila doon sa mga nagbabasbas, pero sa atin kasi pare. So ayan po. And then you know what guys, malalaki po yung mga isda dito. Talagang marami, sobra. Ayan po. So nag-enjoy naman kami so far. And here naman, papunta na po kami sa aming fourth destination, which is sa Tegalalang Rice Terraces. So para siyang ano lang din, Ifugao, Banawi Rice Terraces. So stay tuned guys, dyan lang kayo. Touchdown! So, nandito na po kami sa Tegalalang Rice Terraces. So, again, may entrance fee po dito, pero tayo po ay exempted na po. Kasama na po sa ating tour package. Ayan. So, upon entering, kailangan meron ka pong ganitong bracelet. Ayan. So, let's go guys! Diyan lang kayo! Okay, so at this moment po, ayan, meron tayong tinatawag po na Kopi Luwak Coffee. This is an Indonesia's expensive and fermented coffee from the poop of Indonesian civet cat. Ayan. So pinakita sa amin ng aming tour guide na si Sudi kung paano nga ba ginagawa yung coffee na ito. Actually, talagang napaka unique yung pagkakagawa ng coffee na to kasi from that talagang digestive system ng civet cat. So ilalabas niya yan and then huhugasan, ayan, tapos pinakita din ni Sudi kung paano yung process.
So, at this moment naman po, papunta na po kami doon sa duyan. So, may papakita ko sa inyo dito guys na duyan. So, actually, tanaw na po yung activity na to. Isa sa mga activities po dito yan sa Tegalalang Rice field na talagang for girls, ma-appreciate ko pa talaga kasi meron silang sinusuot dito na gown. Okay? So, let's go. Dahil yung mga kasama namin ay mag-try din daw. So, medyo may kamahalan nga lang. Nabulol na ako. So, medyo may kamahalan lang talaga guys. So, ganyan lang yung ginagawa nila guys. Duyan siya na talagang nakakatakot. Okay. So, keep watching this video guys. So, ganyan nga yung ginagawa. And then, of course, kailangan nating libutin itong lugar na ito. So, let's go guys doon sa baba. Okay? So, baba tayo ng very, very light. Ayan po, papakita ko lang po sa inyo yung parang rice terraces po nila. Ayan, so marami pa pong activities actually na pwede mong ma-enjoy dito. Meron din po yung zip line. Ayan, meron din po silang pool dito. So, pwede ka pong maligo. Pero kami, hindi na po kami naligo. Do kasama na rin po yun sa binayaran po natin. Ayan, dun sa tour package. Okay. So, at this moment po, ayan, papunta po kami dun sa kabila. Dahil magaganda rin po yung view sa kabila. Ayan po. So, mga coffee shop po yung mga yan. So, sa mga coffee lovers po, ayan, marami po ditong kapihan. Ayan. So, magsawa ka po. So, after po namin dito, ay dadaan po kami sa may napakahabang road po ng Indonesia. Ayan. So, papunta na tayo guys sa ating next destination. So, this is Terpeka Highway, the longest Indonesian road. Ayan. So, tara guys. So, total gate lang tayo. And then, let's have this travel time. Ayan. So, magdi-dinner na rin tayo doon sa tabing dagat. So, after nito. So, stay tuned guys. Touchdown at Kuta Plaza Seafood Restaurant. Ayan po. So, this will be our dinner time. Ayan. So, i-enjoy namin yung kanilang seafood dito po sa may Kuta Plaza. So, ayan po. But actually guys, parang mas okay din na dito tayo kumain dahil more on seafoods. Pero napansin ko lang po ay meron din po yung mga isda nila dito na ganun din po sa Pilipinas. So ganyan po yung setup dito po. So tara guys, let's eat. Ayan. So, this is our dinner guys. So, meron siyang scallop, meron siyang isda, ano pa,
Yan po, side dish po nila yan, rice. So, yung actually, yung sinerve nila is para siyang malaga ata yun. Tapos meron silang shrimp, may parang squid ata. So, I'm not sure. So, yan po, kasama na rin po yan doon sa binayaran natin na sa tour package natin. Okay? So here guys, ayan, so check out na namin dito sa Grand Exura Hotel. So this includes our 3 days and 2 nights stay here in Bali, Indonesia. And you know what guys, mamimiss ko tong place na to dahil sobrang sayang magstay dito. At talagang alam mo yung kapag pauwi ka na ay wala, parang gusto mo pang mag-extend. Pero suma total yung satisfaction rate ko po sa Bali, Indonesia. Pera biro po 10/10. At ganun din sa aming tours and travel owned by Ma'am Leia Lavarias. Talagang i-rate ko rin 100%. Talagang nag-enjoy kami. So, at this moment guys, nandito na po kami sa loob ng eroplano. At may gusto po akong ipanood sa inyo. Ayan po. Dahil I think magugustuhan nyo to. Sa mga nagbabalak pong maging flight attendant, ito po ang gagawin nyo. At this moment, please direct your attention to your cabin crew who will demonstrate the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seatbelt defense and push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose ends to unfasten, lift up, buckle, and pull free end to release. In case of a water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body to don seat vest over the head. Take tape around the waist and push ends to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, put inflation tab to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red blue blow to increase air, push button inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vests from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. In case of rapid change in cabin pressure, oxygen mask will automatically drop from the compartments above you. Immediately grab the mask, pull it towards you. Remove your face mask and put the oxygen mask over your nose and mouth. Pull elastic band sideways for snug fit and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Keep it on until you're advised to remove it. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exit. For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. The location of the nearest exit may be behind you. Each cabin door is equipped with a slide rail. In any eventuality, guests must leave their bags and immediately proceed to the usable exits. There are also fire extinguishers in the cabin. Operation of the device is in We are about to take off. Fasten seatbelts securely, keep window shades open, and tray tables stowed. Voice communication with the use of mobile phones is prohibited while cabin doors are closed. Okay, so once again, thank you so much sa pagsama po sa amin dito sa Bali, Indonesia for 3 days and 2 nights. And please, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa aming YouTube channel here at Chrisley TV. At pwede nyo rin pong i-click yung notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga new videos. And see you next international tour. We are looking forward sa aming mga subscribers na sa aming susunod na international tour ay kasama ulit namin kayo. So thank you so much, Mama, and God bless.